Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, at sa inyong lahat na nandito nakasubaybay sa Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Theody Malabanan. Sa inyo ay muling bumabati. At magalak kayong tinatanggap dito sa aking programa, ang The Message of Hope. Ako'y maasa at dumadalangin na sa gabing ito ay sama-sama tayo na makikinig sa pag-asa ng ating Panginoon sa kanyang banal na mensahe. At welcome po kayong lahat dito sa Facebook Live at pamaya po after ng ating program ay aking i-upload naman sa YouTube. Kaya anytime po pwede ninyong i-search din ito sa YouTube at inyong mapapanood din. At pwede rin po kayo na mag-request. Kung kayo po ay mayroong mga prayer request, sulat nyo lang po dito sa comment section or i-message ninyo ako sa Messenger at akin pong isasama kayo sa prayers. Or kung meron po kayong mga katanungan, ang inyong pong lingkod ay handang sa inyo ay sumubaybay o maglingkod at magbigay ng kasagutan sa abot ng aking makakaya sa tulong ng ating Panginoon. So welcome po kayong lahat dito sa ating programa, sa aking mahal na utol, kay Pastor Lito Malabanan. Now he is watching with me here. So thank you, Tol. At sa bawat isa, maya-maya po ay aking babasahin ang inyong mga notes. Pero bago po tayo magpapatuloy, ako ay gumawa ng isang awit dito. Yamang tayo ay sa panahon ng Kapaskuhan. Ating awitin itong Joy to the World as our opening song. Let's sing this together. Yan po ang ating opening song sa ngayon. Sa panahon ng Kapaskuhan, welcome Sister Olga Patricio in Calgary in our study tonight. To all of us, before we start, tayo po muna ay humingi ng presensya at gabay ng ating Panginoon sa isang panalangin. Mapagmahal po naming Diyos, mabanal namin makapangyarihan sa lahat. Nandito ako, Panginoon, ang inyong lingkod na sa inyo muli ay lumalapit at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na inyong pinakalob sa akin na makapaglingkod dito sa aking mga kaibigan sa Facebook at yan din sa YouTube. Maraming salamat, Panginoon, na ang inyong presensya sa namin kasama ngayon, magbigay sa akin ng karunungan upang ang inyong pag-asa na hindi masisira ay siyang
kamtin namin sa oras na ito sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin at sa inyong pagpapalang inilaan sa amin sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So muli po, welcome kayong lahat na nandito, nanonood sa inyong lingkod. At aking nais na share sa oras na ito ang ating pag-aaralan. Ito po ang The Message of Hope. Ang inyong lingkod, Pastor Theo D. Malabanan. Last week po ay ating inalam itong Seeing the Invisible. At ang ating K-text last week ay nasumpungan natin sa Hebrews 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So dito po ay nabuo yung ating pag-aaral last week na may kinalaman sa kagandahan at kabutihan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang tanging pag-asa lang po natin ay ang ating Diyos. At magkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating buhay kung tayo ay nakasandig sa pag-asa natin sa ating Panginoon. At ngayon naman po ay aking ibibigay sa inyo yung pagpapatuloy, yung karugtong ng pag-aaral na ito na may kinalaman sa pinamagatan ko po itong indestructible hope o yung di nasisirang pag-asa. Yung hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Katulad po ng isang sikat na kasabihan, habang may buhay ay may pag-asa. Yan po naririnig natin pagkalimbawa tayo dumadalaw doon sa may sakit sa ospital. Habang tayo may buhay, may pag-asa. O kaya naman ay doon sa mga taong nadi-discourage na wala ng pag-asa, mayroong mga problema. Yan ang ating nababanggit. Habang may buhay, may pag-asa. At ang pag-asa ay bumubukal ng walang hanggan. Ito hindi natatapos. So kailangan ang pag-asa upang maharap ang pagsubok at kahirapan ng may lakas at pagkaganyak. At ito ang dahilan kung bakit isa ang pag-asa sa tatlong haligi ng buhay Kristiyano. Kasama ng pananampalataya at pag-ibig ay ang pag-asa masumpungan natin doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13 na nabubuo yung tatlong bagay, ang pananampalataya, ang pag-ibig at ang pag-asa. Ngayon nga ba ay ano ang ating inaasahan bilang tayo ay mga Kristiyano o naniniwala kay Kristo? At sa gabing ito ay aking ibibigay sa inyo ang mga mahalagang puntos na ito upang tayo ay hindi mawala ng pag-asa o hindi masira ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Ito po ay ang mga pundasyon ng pag-asa. Ating titingnan ang kalagayan ni Habakuk, pagkaalam ng katapusan, at ang karanasan ni Job, ang pagkakilala niya sa Diyos. Pangalawa ay yung pag-asa sa Diyos na makita natin yung kanyang presensya at ang kanyang mga plano. At ganoon din sa pag-asa at ang pagsubok sa pamagitan ng mga disiplina o karanasan nating nararanasan sa ating kapanahunan sa ngayon. Opo mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga nitong pag-asa. Sa atin sa Pilipinas ay mayroong kung tawagin doon sa nagbibigay ng weather ng panahon. Ang tawag natin ay pag-asa. Minsan nga ay pagka nalinsad yung kanilang mga forecast ng bagyo, sinasabi nila na ang pag-asa ay wala talagang pag-asa. Subalit mga kapatid, mga kaibigan ay ang pag-asa ang ating tinutukoy sa ngayon ay yung tayo ay sa Panginoon. Makita natin yung pundasyon nito, makita natin yung pagkakilala natin sa Diyos at kung ano ang napakahalaga sa ating kasalukuyang panahon. Opo mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, dito ay dinidin sa atin
na dapat nating alamin. Una, kung ano nga ba ang mangyayari pagkatapos ng sanlibutan ito o ng ating buhay. Dinidiin po dito sa ating pag-aaral, maalam natin ang katapusan. Sabi doon sa Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagamat nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating at hindi magtatagal. So dinidiin po dito sa atin ni Propeta Habakuk sa kanyang sulat na mahalaga din naman na ating alamin kung ano ang mangyayari pagkatapos. Para tayo ay hindi mawala ng pag-asa. Halimbawa, sa ating buhay sa ngayon, minsan pagka tayo ay nagmumuni-muni o nagbubulay-bulay sa ating sarili, ano kaya mangyayari bukas o mangyayari pagkalipas ng, halimbawa, ngayon ay malapit na matapos ang taon, ay ano kaya mangyayari next year, 2025? So, welcome na andito nanonood sa atin. Marami na pala nanonood. Si Gina Lynn, si Dave, si Ate Belma, si Melody, si Alan, Tamayo. Okay, so thank you for watching. But dito dinidin sa atin. Thank you for watching, my friends and cousins. So, ano nga ba ang mangyayari sa kinabukasan? Ito yung isa ring dinidiin ni Propeta Habakuk. Tayo ngayon ay namumuhay sa 2024 na malapit na matapos. Ano mangyayari? Meron ba tayong pangako sa 2025? Dinidiin dito sa atin sa pagpapatuloy, pagpapaliwanag na ang aklat ng Habakuk ay nagsisimula sa reklamong tila sa kasalukuyan. May karanasan, imoralidad, pagwasak, pagtatalo, kawalan ng hustisya, ngunit walang ginagawa ang Diyos. Kung ating papansinin doon sa Habakuk 1:2 at 4. Ang tugon ng Diyos ay medyo nakakabahala. Lahat ay lumalala sa Habakuk 1:5-11. Hindi ba yun din ang tugon na naririnig natin sa kasalukuyan? Mula nang magrebelde si Satanas, ang universo ay nasa digmaan at patuloy itong lumalala. Gayon pa nga, nangako ang Diyos na ang Babylonia at kasamaan ay tuluyang mawawasak at ang bayan ng Diyos ay mapapalaya. Sa Habakuk 2:8 at saka sa Apokalipsis 18:2. Ano ang nais idiin dito sa atin, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid? Na samantalang sa ating buhay ngayon na mayroon tayong mga iba't ibang karanasan ng pagsubok, mga problema, wari bang lumalala ang problema ng sanlibutan. Minsan nga'y ating iniisip, bakit dami lagi ng kalamidad katulad na nangyari dyan sa atin sa Pilipinas last month. Halos ay sunod-sunod na nagkaroon ng matitinding bagyo mula doon kay Christine hanggang kay Pipito. Nakakita pa nga ako sa Facebook ng isang account, isang comment doon na parang nakakatawa na yun daw si Christine ay may love affair kay Pipito na mayroong kasama si Leon. So iba't ibang mga ginawa ng istorya yung mga bagyo. Ito yung mga kalamidad dumating na sa Pilipinas na ang sabi niya, bakit pa nadamay daw yung ibang mga tao. I don't know kung inyo nabasa rin yung joke na yon. Subalit, ang nais kong idein dito mga kaibigan ay sa ating buhay sa ngayon, mayroong mga karanasan na wari bang nasaan kaya ang Diyos? Bakit waring tahimik siya? Hindi siya tumutugon sa ating mga panalangin. Alalahanin natin mga kaibigan na sa paraan ng ganito,
mapapatibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Na ating titingnan dito, ang sabi doon ay wawakasan ng Diyos ang sanlibutan ito sa isang panahon na kung saan ay mayroong idinidiin doon sa aklat ng Titus 2:13 na ito ay isang magiging mapalad para sa atin. Sabi doon, nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So makikita natin dito mga minamahal na mga kaibigan na sa kabila pala ng mga pangyayaring ito ay huwag tayong maghinto sa ating paghihintay. Mayroon tayong pag-asa sa kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa kanyang muling pagdating. Sapagkat inihula na ng ating Panginoon, ibinigay niya ito, na ang lahat ng mga pangyayaring ito ay mangyayari bago siya dumating. Kahirapan, digmaan, tagutom. Kaya't kung ito'y ating nakikita sa ating sanlibutan o nararanasan natin, palatandaan itong dapat ay maging matibay tayo sa pananampalataya sa Kanya. Opo mga minamahal na mga kaibigan, iyon ang isa na masumpungan natin dito sa ating pag-aaral na hindi masisira yung ating pag-asa kung nalalaman natin kung ano ang magiging katapusan. Mayroon tayong pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos. Isa pang idinidin dito sa karanasan ni Job. Marahil ay sa atin na nagbabasa ng Biblia ay narinig na natin yung karanasan ni Job. Na siya ay isang, sabi doon sa Job chapter 1, ay isang matuwid na tao. Subalit nakasumpong siya o nagkaranas siya ng pagsubok. Isang sakit mula ulo hanggang talampakan ay mayroon siyang sakit o butlig o doon sa sakit sa balat. Na sa kanilang kalagayan noon ay sinasabi nilang kapag ang isang tao ay mayroong sakit, mayroon silang matinding kasalanan sa Diyos. Ay matindi ang karanasan ni Job. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. At dito ay dinidin sa atin, nawari bang sa kanyang karanasan, doon sabi doon sa Job 42 verse 3, kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoo ang kagilagilala sa akin na hindi ko nalalaman. Yung bagay na ito na kanyang naranasan ay wari bang hindi niya alam, hindi niya naunawaan. Subalit nakikilala niya na mayroong Diyos na lumalang at nagbigay ng buhay sa kanya. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, ang sabi po doon sa pagpapatuloy. Sa simula ng aklat ng Job ay ipinahayag na ang Diyos ay nasa langit. Gayunpaman hindi nagpakita ang Diyos ng magsimula na ang problema. Wala siyang imik nang magsalita ang mga kaibigan ni Job tungkol sa kanya. Wala siyang sinabi ng humihiling ng pagdinig si Job. So, wari bang tahimik ang Diyos sa pamagitan ng karanasan niyang ito? Pinili ng Diyos na magpakita matapos makapagbigay ang lahat ng opinyon tungkol sa kanya. Yung kanyang asawa, yung asawa ni Job, yung kanyang mga best friend, yung mga kaibigan niya, nagbigay ng mga opinyon tungkol sa kanyang kalagayan. At doon ay nagpakita o pinili ng Diyos na magpahayag sa kanya. Gayunpaman, wala siyang binanggit tungkol sa sarili, ngunit sa halip ay nagtanong ilang mga tanong na hindi masagot ni Job. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, doon sa aklat ng Job 42, makikita natin doon yung ilang mga katanungan
ng ating Panginoon at kinilala ni Job na talagang hindi niya maunawaan ang Diyos. Bago ang mga tanong ng Diyos, ang mga tanong ay niya ay tila walang halaga. Nasiyahan siya dahil ngayon ay mas nakilala niya ang Diyos. Ang pag-asa ng tao ay masisiguro lamang sa isang mas dakila sa atin. So kung ating papansinin, mga minamahal na mga kaibigan, doon sa slides na ating binasa ay sa karanasan ni Job, mayroon siyang mga katanungan. Nasaan nga ba ang Diyos? Hindi siya nawalan ng pag-asa, nagtatanong lang siya. Pero nandoon nagbigay ng katanungan din ang Diyos. Sa kalagayang ipinaunawa ng Diyos kay Job kung paano ang pag-ibig niya sa Kanya. Kaya nga't ang sabi niya doon sa pagpapatuloy, doon sa Job chapter 42, verse 2, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. So dito ay pinapakilala ni Job na alam ng Diyos, o alam niya na ang Diyos ay magagawa niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga't nanatili siyang tapat sa Diyos at ng bandang huli, nang siya ay magtagumpay sa pagsubok between the devil and God. Nandun mga minamahal mga kapatid, sapagkat sa panahon niya at panahon din natin ngayon ay mayroong malaking tunggalian ng mabuti at masama. At naunawaan ni Job na ang Diyos ay mabuti, na sa kabila ng kanilang naging kalagayan at karanasan. Pagkalipas noon, kung ano yung kanyang mga pag-aari nung una na ito'y nangawala, ginawa niya itong doble. Yung kanyang mga naging anak ay ganun din. Yung kanyang mga hayupan ay naging doble rin. So, makita natin dito na talagang ang biyaya at pagpapala ng Diyos, kung kilala natin siya, at alam natin siya, na siyang nakakaalam na mabuti sa ating buhay, pagpapalaan niya tayo sa kabila ng ating kalagayan. So yun po ang nais nating bigyan ng diin doon sa pangalawa. Pangatlo ay yung may kinalaman sa presensya ng ating Diyos. Ang sabi ni Propeta Isaiah sa kanyang sulat, Isaiah 41 verse 13, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. So dito ay idinidiin sa atin mga kaibigan, mga kapatid, ang napakahalagang pananalita ng ating Panginoon. Sa kabila ng ating karanasan, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa panahon ni Propeta Isaiah, ay dito ay binilangkas niya ang mga sulat na ito at kanyang hinulaan sa kanyang sulat dito sa Isaiah 41, nang sabi doon, hinulaan ni Isaiah ang pagkabihag sa Babylonia, pakiramdam ng bayan ng Israel ay iniwan sila ng Diyos sa mga sandaling iyon. Kung tayo ay humaharap sa kahirapan, pakiramdam din natin na tayo iniwan ng Diyos. Gayunpaman, siya ay palaging nasa ating tabi. Pansinin po natin ito mga kaibigan, na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Siya ay nasa ating tabi lamang. At dito ipinahayag sa mga sulat ni Propeta Isaiah ang 6 na mahalagang balangkas na ito. Una, sa Isaiah 41 verse 8, pinili ako ng Diyos. Ganun din, pinili tayo ng Diyos. Sa kabila ng maraming mga tao sa sanlibutan, tayo ay binigyan niya ng kahalagahan o pagpapahalaga na pinili niya.
Sabi pa doon sa Isaiah 41 verse 9, pinilaya niya ako mula sa kasalanan at di ako tinanggihan. So ito po ay sa karanasan ni Propeta Isaias, na-feel niya, naramdaman niya, o kaya ay pinaniniwalaan niya na pinalaya siya ng Diyos sa kasalanan. Pangatlo ay kasama ko siya at tinutulungan niya ako at tinutustusan ako. So yun po yung nakatala doon sa Isaiah 41 verse 10. Kaya kinikilala niyang kasama niya ang presensya ng Diyos. Tinutulungan siya. Tinutustusan, binibigyan ng pagpapala. Sa pagpapatuloy doon sa 11 and 12, pinapalaya niya ako sa aking mga kaaway. And then, 41 verse 13, hinahawakan niya ang kamay ko upang huwag akong matakot. At panghuli doon mga kapatid, sa verse 14, ang Diyos ang aking saklolo at manunubos. So dito ay dinidiin sa atin mga kaibigan, mga kapatid, na sa mga sulat na ito ni Propeta Isaias sa chapter 41 ay makikita natin ang mga mahalagang bagay na ito na sa kabila ng ating mga karanasan ng buhay sa ngayon. Isipin natin tayo pinili ng Diyos, pinilayan niya tayo sa ating kasalanan, tayo sinasamahan niya, tinutustusan niya, at naandoon hinahawakan niya ang ating mga kamay. Sinasakluluhan niya tayo sa anumang mga sigalot ng buhay na nangyayari sa atin. At sa kabila nito, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi pa doon sa aklat ng mga awit na diniin sa atin ni Haring David, mga awit 118 verse 6, ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Mangyari nawa na ito rin yung ating pagpapasya. Hindi tayo matatakot. Ang Diyos ang ating kakampi. Kung kakampi natin ang Diyos, ay ano magagawa ng tao? Umaaring kung anuman ang gawin nila sa ating katawan, subalit mayroong Diyos tayo na sinasampalatayanan, time will come, ibabangon muli tayo ng Diyos. Ganyan makapangyarihan ang Diyos sa atin. Kaya't huwag tayong mawawalan ng pag-asa. And then yung pang-apat dito sa ating pagbabalangkas ng pag-aaral ngayong gabi ay ating kilalanin ang mga plano ng Diyos para sa atin. Alam po ba ninyo na may plano ang Diyos para sa inyo o sa akin? Nagsabi doon sa Jeremias 29:11, isa sa magagandang mga talatang nasulat dito sa Biblia. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Opo mga minamahal na mga kaibigan, bibigyan niya tayo ng pag-asa sa mga huling wakas. At dito idinidiin sa atin na kung ano man yung ating mga iniisip sa kasalukuyan, pero ang Diyos nag-iisip na para sa atin. Ang sabi pa nga po niya doon, ni Pastor Pablo doon sa Timoteo, na ang nais ng Diyos ay lahat ng mga tao ay maligtas at magkaroon ng pagsisisi. Subalit ang tao sa kanyang likas, gawa ng kasamaan, ay tumatalikod sa Diyos. Ang Diyos ay may magandang plano para sa atin sa huling wakas. Buhay na walang hanggan. Magandang plano, di po ba? Sampalatayanan lang natin siya. Talikdan ang gawa ng kasamaan at mamuhay kasama ng Diyos. Opo, dito dinidiin sa atin sa mga sulat na ito
Sa pamagitan ni Jeremias, ang mga pananalitang ito, sumulat ng liham si Jeremias upang pasiglahin ang mga napatapon sa Babylonia. Nawala na sila ng pag-asa. Niisip nilang hindi na sila makakauwi. Sinabihan sila ng Diyos na huwag mag-alala dahil una, siya ang may kontrol. Hindi lang nagkataon ang kanilang sitwasyon. So, nandun sa Jeremias 29:4 kung paanong pinakilala ng Diyos na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kahit hinulaan nga ni Propeta si Jeremias na 70 taon na sila ay magiging alipin ng Babylonia at ito'y nangyari. Kaya nga kinikilala ni Daniel doon sa kanyang sulat na ang 70 taon ay magaganap na dapat na sila'y lumaya at nangyari nga po yon. Dahil ang Diyos ang may kontrol. Huwag nating isipin na bakit ang Diyos ay tatahimik. Meron siyang magandang inilalaan sa bawat sa atin. Pangalawa, Jeremias 29:5-7. Gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti nila kahit nasa kanilang suliranin. Gagawin ng Diyos ang lahat. Kahit na mayroon tayong mga problema, mga suliranin, sampalatayanan lang natin ang Diyos. At gagawa siya ng paraan para sa atin. At pangatlo, tatapusin niya ang pagkakatapon sa tamang panahon. Yung pagkaalipin, sapagkat sila ay mula doon sa Israel ay kinuha sila patungo doon sa Babylonia. And then, nung samantalang sila nando, naging alipin ng Babylonia, nandito si Propeta Jeremias, nagsabing sa tamang panahon ay ibabalik muli sila doon sa Jerusalem. Opo mga minamahal na mga kaibigan, ang ating pag-asa ay dapat na sa Diyos. Siya ang may kontrol sa ating nakaraan, sa ating kasalukuyang panahon, at sa ating mga hinaharap. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil naandyan siya, natutulong sa bawat sa atin. At dito, dinain pa rin po ni Jeremias sa kanyang sulat sa Jeremias 29:12-13. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon, at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. Yan ang pangako ng ating Panginoon. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Yun po, binasa ko yung bandang ilalim dito sa slides nito. Una raw po doon ay magsisitawag tayo, magsisiyaon, magsisidalangin, pero didinggin ng Diyos ang ating mga dalangin. Hahanapin natin siya, masusumpungan natin siya. Kung atin daw pong sisiyasatin siya ng ating buong puso. Minsan po ay pagka tayo ay nadi-discourage ay lumalayo lalo tayo sa Diyos. Pero ang Diyos ay lumalapit naman sa atin. Tayo ang lumalayo. Mari bang iniisip natin, iniwan tayo ng Diyos, pero tayo yung nangiiwan sa Kanya. Kaya nga, ito po ang the message of hope, ang mensahe ng pag-asa na nais kong ibigay sa inyong huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa kabila ng mga bagay na ito. Opo mga kaibigan, mga kapatid, ito'y isang pag-aaral na kung saan ay nararanasin ng bawat sa atin. Nawari bang tayo ay sa panahon ng mga pagsubok ay dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa Hebreo 12:11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunmay pagkatapos ay namumunga ng buong mapayapa, ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Ano po ang nais din dito sa atin? Nasulat dito ni Apostol Pablo sa mga Hebreo.
Nang sabi doon ay kung ano man yung ating karanasan ng buhay ngayon, iwarin tayo dinidisiplina o napaparusahan, pero sa bandang huli, ito'y ating ikaliligaya. Kaya nga po, ibinidiin dito sa atin ang mga pananalitang ito katulad ng salitang disiplina sa salitang Griego. Ito po ay nagpapatuloy ng sabi doon sa Griego, ang salitang disiplina ay malapit sa pagkatuto. Kung tayo dinidisiplina ay natututo tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamagitan ng pagdisiplina, ang sabi doon sa Hebreo 12:6. Ibinabahagi ni Pablo ang mga susi sa pagsali ng pagdisiplina sa pag-asa. So dito idinidiin sa atin mga kaibigan na kung saan sa ating karanasan ng buhay sa ngayon, pagkatapos tayo madisiplina ay matututo tayo. Parang halimbawa yan, katulad ng mga anak natin, ng bata, mga bata. Sa kanilang kabataan ay gumagawa sila ng waring tayong matatanda ay nakikita natin ito'y isang kalokohan o ito'y isang hindi mabuting gawa na dapat gawain ng bata. Kaya nga't dinidisiplina natin siya. And then time will come, matututo siya. Ganon din tayo mga kaibigan. Sa tala ni Apostol Pablo, yung ating karanasan ng buhay sa ngayon, disiplina yan para tayo ay lumapit sa ating Panginoon. At dito'y patuloy na didiin sang-ayon doon sa pagpapatuloy sa mga talatang ito na diniin sa aklat ng Hebreos 12 talatang 1. Ang halimbawa ng mga bayani ng pananampalataya ay nahayag doon. Na ang Hebreo 11, ito yung ating pinag-aralan na last week, yung mga taong sila'y mayroong pananampalataya sa Diyos, and then dumating yung 12. Binigay sa atin yung halimbawa. At doon sa 2 and 13, pinigay din sa atin ang halimbawa tungkol sa karanasan ng ating Panginoong Hesus na siya ay nagbata ng kahirapan kahit doon sa cross. 5 hanggang 7, mahal tayo ng Diyos at tayo ay kanyang tinuturing niyang mga anak. Na kung saan yung ating mga anak ay dinidisiplina natin, ganun din ang pagdisiplina sa atin ng Diyos dahil tayo kanyang itinuturing na kanyang mga anak. Hebreo 12:10 ay makikibahagi tayo sa kanyang kabanalan. Kapag naranasan natin ang ganitong pagdisiplina ng ating Panginoon, yung pagtutuwid, ay makakabahagi tayo sa kabanalang na nararanasan o nandoon sa ating Panginoong Hesus. Hebreos 12:11, katulad po nating binasa doon sa gawing taas, ay nagbubunga ito ng pagdisiplina ng mapayapang bunga. Magiging mapayapa tayo at papasiglahin niya tayo at gagabayan sa Hebreos 12 hanggang 13. So dito idinidiin sa atin mga minamahal na mga kaibigan sa mga sulat na ito sa mga Hebreo na kung saan ang ating karanasan ng buhay sa ngayon, kung mayroon man tayong problema, huwag tayong mawala ng pag-asa. Just go on. Life must go on. Sabi nga kanina sa ating pambungad, yung kasabihan, habang buhay may pag-asa, mayroon tayong pag-asa sa ating Panginoon. Panghuling slide na nais kong ibahagi. Sang-ayon doon po sa lingkod ng Diyos na si Ellen White na kanyang sinulat sa Acts of the Apostles, page 481. Ang Diyos ay makapagdadala ng pagtatagumpay sa kabila ng sa atin ay tila paghihirap at pagkatalo. Tayo ay nanganganib ng pagkalimot sa Diyos, sa pagtingin sa mga bagay na nakikita, sa halip na tumingin sa mga bagay na hindi nakikita sa pamagitan ng pananampalataya. Kung dumarating ang kasawian o kalamidad, hindi tayong pagbintangan o handa tayong pagbintangan ng Diyos ng pagpapabaya o kalupitan. Kailangan nating matutunang bahagi ang pagdidisiplina ng kanyang dakilang plano. At sa ilalim ng pamalo ng pagdurusa, ang Kristiyano minsan ay makagagawa ng higit pa para sa Panginoon kaysa kung nakasali sa aktibong paglilingkod.
Ano po ang nais din dito sa atin ng sulat na ito, ng lingkod ng Diyos? Binigyan lamang ng diin na sa ating kapanahunan sa ngayon, kung mayroon mang tayong karanasan na wari bang mapait para sa atin, malungkot para sa atin, tingnan natin ang Diyos na may lalang sa atin, na alam ang mangyayari sa ating kinabukasan. Ito po ang di masisirang pag-asa kung tayo ay nakasandig sa ating Panginoong Diyos. Opo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pinag-aralan na ito, aking dalangin na naway nagdulot ito sa atin ng inspirasyon. Karagdagang kaalaman. Pwede po ninyong i-share ang link na ito sa inyong mga kaibigan para sila naman po ay makasumpong ng pag-asa mula sa ating Panginoon. At ganoon din, tayong lahat, maalala natin ang mga bagay na ito, pwede nyo reviewin, i-screenshot yung mga slides na ito na nagpapatibay ng ating relasyon sa Kanya. Bilang siya ay ating Diyos, tayo ay Kanyang mga anak at mayroon siyang plano para sa bawat sa atin sa buhay na walang hanggan. Muli mga minamahal na mga kaibigan, maraming salamat at doon sa mga nagsisubaybay. Subalit bago natin tapusin yung ating pag-aaral, ay atin pong alalahanin. Ako rin po ay isa pang gumawa pa rin ng isang awit dito. Ito po ang mga awit na ito ay nalaman ko yung paraan o yung technique kung paano gumawa ng awit. At pinopost ko sa Facebook o kaya sa YouTube. Pwede nyo gamitin sa ating church, sa praise team natin. At makakatulong ito. Pwede rin yung i-download. At dito sa awitin, samantalang tayo po ay sa panahon ng Kapaskuhan, ay aking ginawa yung mga awit tungkol muna doon sa Pamasko. Katulad po nitong awit na ito, O come, all ye faithful. Atin pong awitin ito para sa gabing ito.
Yan po ang ating panghuling awitin sa oras nito. O come, all ye faithful. Tayo po ay manatiling tapat, lumapit sa ating Panginoon at patuloy na maglingkod sa Kanya, sumampalataya hanggang sa siya'y dumating. Bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Mapagmahal at dakila po naming Diyos, mabanal naming makapangyarihan sa lahat. Aming pinagpapasalamat ang panahong ito na inyong pinagkaloob sa amin na kami nakapakinig na inyong banal na mensahe. Ang mensahe ng pag-asa na nagdudulot sa amin ng lakas ng loob at pananampalataya upang sa kabila ng mga karanasan namin sa buhay sa kasalukuyang panahon, kinikilala namin, Panginoon, na mayroong Diyos na mas nakakaalam ng mabuti sa amin at mayroong plano na hindi lamang kami dito mabubuhay, kundi ganun din sa buhay na wala hanggan. Ang aming tugon, tinatanggap po namin, Panginoon, kayo bilang aming tagapagligtas. Tanggapin po rin nawa ninyo kami bilang inyong mga anak sa pamagitan ng kami ay inyong pinapatawad sa aming kasalanan, nililinis sa aming karumihan, at binibigyan kami ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mamuhay sa kabanalan. Nandito, Panginoon, ang aking mga kaibigan na nakatala dito sa Facebook Live na nakikinig. Una po ay ang aking kapatid, ang mahal na Pastor Lito Malabanan, Sister Olga Patricio, pamangkin na si Gina Lynn Falma, si Dave Pedrosa, aking mahal na pinsan sa Ate Vilma Malabanan, ipon niya, at si Melody Castillo, Alan Tamayo, Pastor Jibred Silino, si Jerry Reyes, Kuya Jerry, thank you. And Sister Cine Pisigan, Melba Necesito Candol, at ang iba pa, Panginoon. Na sila lamang po yung mga ilan na mga nakatala dito sa Facebook na nanonood. Subalit, marami pa rin pong iba. Katulad ng nakalipas na mahigit na 200 ang nanonood. Subalit, hindi nakatala ang kanilang pangalan. Kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng kanilang mga personal na mga kahilingan, mga prayer request. Ipagkaloob po naman niyo sa kanila, Panginoon, ang inyong pagtugon. Nawari bang sa aming karanasan sa panahon sa ngayon, nawaring katulad ni Habakuk, ni Job, na sa panahon ng kanilang kalungkutan o sa bayan ng Israel, sa kanilang karanasan ay waring kayo ay na palayo sa kanila. Subalit nandoon isang paraan ito upang sila'y maturuan na lumapit sa inyo. Ganon din sa aming karanasan ng buhay, anuman, Panginoon, ang aming kalagayan sa ngayon. Sa pamagitan ng mga talatang ito na aming napag-aralan ay naturuan kami na magtiwala sa Diyos, na hindi masisirang pag-asa ang sinaming ipagkakaloob. At yun din, kayo bilang tapat sa inyong pangako sa amin. Ang inyong bendisyon nawa at basbas ang igawad sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Sa mga may karamdaman, ang inyong kagalingan, ang kanila nawang maranasan at tanggapin. Sa mga may kalungkutan, ang inyong pag-aaliw at pagbibigay ng lakas loob ang kanilang maranasan at tanggapin. Sa bawat isa, mahal naming Diyos, sa kahirapan man o kasaganaan, kilalanin ka naming Diyos na may-ari ng aming buhay. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin at sa inyong banal na bendisyon sa bawat isa ngayong gabi o araw doon sa Pilipinas o saan man sila nanonood sa ngayon. Nito po ang aming inihiling at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mahal kong pinsan na nandito nanonood sa atin sa oras na ito. Ito po ay Tagalog program, kaya maliwanag sa bawat isa. Next week muli, magkakaroon tayo ng programang ito, ang The Message of Hope.
So bukas po ay ang Bisper meeting dito sa aking church ang Bisper meeting ay sa Vancouver Filipino Church. At sa Sabado ang ating pagpupulong ay sa Deer Lake School Gymnasium Fellowship ng lahat mga Filipino churches dito sa British Columbia o sa Lower Mainland ng Vancouver. Kita-kita po tayo doon. Sa mga minamahal na mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Katulad ng aking piniplay nito sa panghuli ng ating awitin o ng ating programa. Thank you very much for watching, sharing the link to your family and friends. See you again next week. Thursday here in Vancouver time, 7:30, 11:30 time. Saan kayo naroon? Ay, share ako muli. Mga kaibigan. Abot na aking makakaya. Kung kayo po may mga prayer request at mayroon kayong mga katanungan, message nyo lang po ako sa Messenger, kaya sa WhatsApp, o kaya sa text. Tawagan ninyo ako, tayo magkaroon ng panalangin sa ating Panginoon. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Theo de Malabanan. Sa inyo muli, nagpapasalamat. At ngayon po ay aking i-stop na ang aking live broadcast. Okay, binanggit ko na yung mga pangalan na nandun kanina sa aking prayer. Thank you for watching and joining with me tonight. God bless you all and take care of yourself. And God will take care of you too.